Akala mo naka-body kits lang na Hilux GRS, no? Pero baka ako lang yung may akala. Ito nga pala ay isang Japanese super truck kaswabe na kayang manapak ng mga palaging naka-high beam na Ranger Raptor. Baka naman, di ba? Maging humble lang kayo kasi, sige kayo, ina-attract nyo magkaroon ng road rage. Pero ang dami nating kaibigan na naka-Ranger Raptor eh. Anyway, on this video kaswabe, tatalakayin natin kung ano ang mga malulupit at best assets pag magmamayari ka ng isang ganito, 2026 Toyota Tundra TRD Pro i-Force Max. Kaswabe, let's begin. Toughest, hardest, and capable pickup truck ang ating katabi. Nakita mo naman yung design, muscular, chiseled, and very athletic. Nandyan rin yung mga TRD Pro attributes natin. Simulan natin dito sa amber lights na tatlo. Nakalagay ang TR3 dahil sobrang wide ang bagsakan ng ating Tundra. Heritage grille, meron kang big opening, camera. Tapos yung light bar na to, nabubuksan siya every time na i-on mo yung high beam. Nagkamali ako eh, akala ko kahit naka-park light or wala talagang ilaw, kaya mong buksan na solo. Pero nagkamali pala ako. Tundra na script, meron kang camouflage dito na effect sa kanyang lower bumper, meron kang radar, and TRD Pro badging doon sa bonnet natin. Siyempre, sequential yung mga ilaw natin. Ang daming pinagbago ng Toyota Tundra. Talagang pinag-iwanan niya na yung itsura nung dati. Parang ikaw, ginajudge mo yung mga tao na nagbago na sila. Pero ang hindi mo alam, ikaw na lang yung hindi nagbabago. Kaya ka napag-iiwanan. Just to remind you kaswabe na hindi lang basta nameplate at angas ang meron dito. Remember, this is the TRD Pro Tundra. Kaya pag sinilip mo dun sa ilalim, makikita mo yung kulay pula na naka-Fact Shocks 1.1 inch lift tayo para makareceive ng maximum off-roady performance dahil ang paborito nito ay i-absorb niya yung mga malulupit na impact pag binalagbag mo ito rather than yung pagdadrive ng mabilis and cornering sa mga highways, di ba? Red painted rin yung suspension parts natin. Very desirable kaswabe. Yung gulong, ang daming isla, ang ganda ng tread. Naka all-terrain Falken tires tayo, black forged aluminum TRD wheels na super pogi at angas. Pag sinilip mo dun sa ilalim, naka TRD tayo na front bash plate na aluminum. Bagay na bagay ito para doon sa mga basher ng Ranger Raptor na hindi makabili ng kanilang F-150 Raptor. Ay, o nga pala, hindi available sa dealership. Sorry naman, okay? Hindi ko sinasadya. Pero maybe next time, hayaan mo, babalitaan ko kayo kaswabe. Mapunta naman tayo sa ating rear fascia. Pero sa gilid mo matatagpuan yung mga TRD Pro natin na kulay black na exhaust, deployable stepboard dahil matangkad ang ating Tundra, sequential yung mga taillights natin, then soft opening and closing ang ating tailgate. Meron kang lever dito, traditional, or pag mas gusto mong kakaibang access or mas mabilis, meron kang switch na pipindutin dito para bumukas at magsara yung tailgate natin. Textured yung pinaka bed natin dito. Speaking about hila, nasa 11,450 pounds ang ating towing capacity. Ang payload capacity naman dito ay 1,680 pounds. Inside the ribcage of our Toyota Tundra TRD Pro ay naka 3.5 liter twin turbo V6 gas engine tayo na merong hybrid system. This one makes 437 horsepower and 790 Newton meter of torque. Hindi ka lang basta uunsad dun kaswabe. Hahatakin mo papataas yung mga taong tatamad-tamad kumilos at saka yung mga taong demotivated sa buhay nila. Nang sa ganun, pwede nilang iset yung goals nila in life every day. O yan powerful na. Advice yan. So 0 to 100 niya ay 5.7 seconds and ang top speed niya naman nasa 175 kilometers per hour. May 10 into 10 speed automatic transmission kaswabe with different drive modes. Siyempre pag-usapan na rin natin yung mga multi-terrain select na to kaswabe mamaya lang. Nga pala kaswabe, ang fuel tank capacity niya ay 122 liters. Thank God kasi naka-gas engine lang tayo kaswabe. Okay, siyempre mas mahal yung diesel. Pagpalagay na lang natin na nasa 90 pesos, kunwari lang naman 90 pesos times 122 ang full tank nito, nasa 10,980 pesos. O di ba, ang galing ko. May math is mathing. So pag umaray ka na ganun ang gasolina, probably hindi ang Toyota Tundra para sa'yo dahil hindi ikaw ang market nito.
Siyempre, di ba, kailangan gets mo na yung kaswabe. Pero pag diesel, ay nako, grabe, aabutin ka ng nasa around 15,000 pesos. Naka-new multi-link suspension system na tayo at wala na yung old school na mga leaf spring. Ang resulta nito ay mas komportable, stable, and syempre, mas suwabe yung ride natin. Parang pasahero ka lang ni Mrs. Uy, excited na siya. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Dito naman sa interior kaswabe ay matapang at pangbakbakan yung vibes na nararamdaman natin dito. Sobrang macho at ang lapad ng space na naukuha natin. Kung kaya nga lang 3 tao dito sa ating driver cockpit, kasyang-kasya, pwede nang umupo dito sa center armrest. Sa manibela natin, makapal. Tapos, very tricky in the eyes kasi akala mo flat bottom ang ating steering wheel. Nandito ang ating TRD badging, tapos center marker sa gitna na kulay pula, malinaw na LCD display para sa lahat ng information at nakikita natin yung meter ng iForce Max. Kaya lang, once na nilipat natin sa iba't ibang klaseng drive modes, hindi katulad doon sa LC300 is very entertaining and beautiful in the eyes. Dito, boring nga lang, okay? Pero syempre, iba-iba sila ng specialty kaswabe. So, meron tayong mga dead switches dito. Even yung pag-on ng ating light bar ay matatagpuan sa kaliwang side. Aluminum, yung mga pedals natin for acceleration and brakes. Malaki ang ating infotainment system. I think this is 14 inches. Hindi sila nagkulang ng mga toggle switches kasi ayan naman ang pinaka-the best dyan eh. Meron kang touchscreen tapos papartneran pa rin natin ng mga switches, ventilated and heated seats. Malinaw yung mga camera natin dito kaswabe. Lahat ng anggulo kaya niyang kunan. Kumbaga kahit beginner ka na nagda-drive at itinakas mo lang ito dahil sasakyan ito ng iyong parents ay magiging expert ka pa rin. Mag-ingat ka lang. Andito lahat, yung hazard, yung mga differential locks, even yung tailgate natin. Meron kang soft opening and closing, mga extra storage, wireless charging pad, 2 cup holders, meron kang space dito, iangat po pa, meron mababaw, tapos sa ilalim, sobrang deep na makukuha natin na storage. Then, USB, Type-C and A, lalagyanan ng coins, I don't know, sobra, pwede mo pang paglagyan ng unan to eh, ganun sa kalalim. Then, yung gear lever natin, ang lupit. Nandito ang TRD, tapos meron kang center marker, maganda yung shift boot natin. Napansin ko lang ang laki ng Toyota dito sa front passenger dashboard natin. Para ipaalala sa'yo na hindi ito American muscle pickup truck. It's a Japanese. Yung mirror natin, nagiging digital camera, tapos visibility, medyo hindi lang ganun kalapad. Meron kang storage dito sa ibabaw, then malaki ang ating sun visor na meron naman vanity lights. Panoramic ang ating sunroof. Then, ang special dito, ang lapad ng mga upuan natin is so powerful kasi naka-TRD Pro tayo. Tapos sa camouflage, yung pinaka-design elements ng ating upuan. Ang the best pa dyan is naka-red seatbelts tayo. Hindi lang dito sa harap,
pati doon sa likod. So kasyang-kasya ang 4 na tao rito, pero for safety, 3 lang. Pero I like the rubber matting dito sa likod kasi pang off-road talaga yung pinaka-team niya, and camouflage din. Then syempre, we have our own climate control and meron kang 2 cup holders kaswabe. Lastly kaswabe, meron itong tinatawag na MTS or yung Multi-Terrain Select dahil proper off-road abuse naman ang ating pickup truck. Nandiyan rin yung DAC crawl kasi sometimes hindi naman kinakailangan lagi tayo nagmamadali sa ating destination. Baka ma-final destination tayo. Usually, dyan nangyayari yung mga disgrasya sa mga taong mahilig magmadali pero makakarating naman tayo doon sa ating pupuntahan. Meron itong feature na sa off-road, gagapang lang siya para mas maging swabe lang yung driving natin. Pagkatiwalaan mo lang yung machine, lagay mo lang yung kamay mo rito sa ating manibela, yung brake pedals, bantayan mo lang. Pag pinindot mo yung crawl mode sa off-road terrains kaswabe. At yung mga pasahero natin, usually mga matatakotin yan Hindi nila alam kung ano yung capability ng mga ganitong klaseng pickup truck. Yan ang pinagkaiba ng Tundra laban sa ibang mga mid-size na usual na nasasakyan ng ibang tao ng mga pickup truck. Siyempre, don't forget to subscribe kung naaliw ka dahil kahit paano gusto kong magkaroon ng entertainment sa ginagawa natin dahil eto talaga yung sarili ko dahil nasa show business tayo. Maybe some of you nagtatanong, uy parang kamukha niya yung nasa Big Brother house. So, tama kayo. Galing ako ng season 1. Iba lang yung itsura ko doon dahil wala tayong balbas kaswab. Available ito. Pag kinakailangan nyo ng contact information, ilalagay ko na lang dyan sa pin comment below. Okay, so God bless. More power and more performance.